Maraming salamat po. Sapit naming muli ang sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po ng marami, Ama, na sa kabila ng aming abang kalagayan, patuloy mong ibinibiyaya ang ganitong pagkakataon upang kami ay patuloy na makapagdaos ng pagsamba. Hindi man kami magkakasama sa iisang dako. Ngunit sa tulong ng teknolohiya, na pag-iisa po namin ang aming mga puso't damdamin sa pagpupuri sa iyo, sa pagkilala sa lahat ng mga pumubuting bagay na patuloy na ginagawa mo para sa amin. Ama, paging dapatin mo kaming magkakapatid. Patawarin mo po kami sa aming mga sala. Hayaan mo po na ang aming pagsamba ngayon magdulot sa iyo ng kalwalhatiang marapat sa iyong pangalan. Halika na, Ama, sa piling namin. Kahabagan mong muli ang mga anak mo. Muling makasumpo ng biyayang espiritual na kailangan po namin. Batid mo naman ang kalalagayan namin sa buhay na ito. Wala kaming ibang inaasahan kundi ikaw. Kaya gamitin mo po ang pagsambang ito para minsan pa'y pagpalain kaming lahat at basbasan ang aming mga kaluluwa. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Salamat, Panginoon, sa pag-alalay mo sa amin araw-araw. Ang pag-iingat mo sa buhay namin. Hanggang ngayon ay narito kami, matatag na nagpapatuloy sapagkat ikaw, Panginoon, ang laging tumutulong sa amin para kami ay ilapit sa Ama. Minsan pa'y nakikiusap kami, ihingi mo kami ng tawad sa ating Amang nasa langit. Tulungan mo po sana kami, Panginoon, na sa pagtitipong ito, muli tumanggap kami ng ikatatatag ng aming pananampalataya. Ama, sa pag-aaral namin ng mga salita mo, pakihandang lubos ang aming mga puso upang ang mga aral na itinuro ng iyong sugo at ng kapatid na Iranyo Manalo noong sila'y nabubuhay pa, siyang mamalagi sa puso namin, gabay at tanglaw namin. Mamalagi po kami sa matibay na pag-asa sa kaligtasan. Na lubos ang aming tiwala, Ama. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Mamamalagi ka sa aming pagtitipon. Ikaw ang magpapala sa lahat ng iyong mga anak. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga mahal na kapatid, sa atin pong pakikipamuhay sa daigdig na ito, kailangan po nating makipagpaka laban sa iba't ibang kalaban ng ating pananampalataya. Nariyan po ang mga maling relihiyon, pananampalataya. Nariyan din ang mga taong umuusig sa atin. Maging ang iba't ibang mga suliranin sa buhay. Lahat po ng mga ito ay maaaring magdulot sa atin ng pag-aalinlangan at siyang gumugulo sa ating isipan. Habang tayo ay ginigipit at pilit na pinasusuko ng mga pagsubok sa buhay. Subalit bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang inaasahan po sa atin ng Diyos ay hindi tayo kayang pag-alinlanganin ng mga bagay na ito. Sino po sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang hindi mag-aalinlangan sa kanilang pag-asa? Ang matatag na nangahawak
sa kanilang pag-asa. Kaya ano ang panawagan ng mga apostol? Ang sabi sa Hebreo 10:23, matatag nating panghawakan ang pag-asa na ating ipinapahayag, yamang siya na nangako ay tapat. Ano lamang po ang pinatutunayan ng mga nag-aagam-agam pa? Iglesia ni Cristo lang sila sa pangalan, pagkat hindi sila sumasampalataya sa kanilang kahalalan. Bakit? Sapagkat wala po namang dahilan para mag-alinlangan pa ang mga tunay na sumasampalataya. Bakit po walang dahilan upang mag-alinlangan ang mga tunay na sumasampalataya sa kanilang kahalalan bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Sa ano po nakasalig ang pananampalataya ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na naliwanagan? Sabi ni Apostol Pedro sa 1:19, kami ay mayroong lalong panatag na salita ng hula. Ano po yan? Hula o paunang pahayag ng Diyos na nagpapatotoo ng ating kahalalan na nakasulat sa Biblia. Ito po ang malaking pagkakaiba ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po natin inaangkin lang na tayo ay sa Diyos at kay Kristo. Ang Diyos mismo at ang Panginoong Jesucristo ang nagpapatotoo na tayo po ay sa kanila. Tayo ay mga tinawag at hinirang ng Diyos at Panginoong Jesucristo. Ang kanila pong mga patotoo ay maliwanag na nakasulat sa Biblia at ipinangaral sa atin at atin namang sinampalatayanan. Ano po ang nakakatulad ng mga salita ng Diyos na ipinangaral sa atin? Ang sabi, nagaya ng sa isang ilawang lumiliwanag sa isang dakong madilim. At ang tala sa umaga ay sumilang sa inyong mga puso. Sa makatuwid, nagliliwanag sa ating mga puso ang mga patotoo ng Diyos at Panginoong Jesucristo. Ang kanilang mga salita. Kaya tayo sumasampalataya. Kaya napakatibay ng saliga ng ating pananampalataya at pag-asa. Ano po ngayon ang inaasahan sa atin bilang mga tinawag at hinirang ng Diyos? Ang sabi ng Biblia sa talatang 10, mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo na mga panatag kayo sa pagkatawag at pagkahirang sa inyo. Sapagkat kung gawin ninyo ang mga bagay na ito ay hindi kayo mga titisod kailanman. Mga nagsasabing sila raw ay tinawag ng Diyos, subalit walang panatag na salita ng hula, ay hindi tunay na naliwanagan. Sila'y nagsisilakad sa kadiliman at hindi sila hinira. Sino ba ang nangaral sa atin na mga naliwanagan ng mga salita ng Diyos? Sa Gawa 13:47, ang sabi ng Biblia, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil. Ang tinutukoy po sa talatang ito ay si Apostol Pablo. Sa makatuwid, si Apostol Pablo ay isinugo ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo noong unang siglo upang magbigay liwanag sa mga hintil sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil. Meron ding isinugo ang Diyos sa ating panahon ng mga huling araw upang magbigay liwanag sa atin. Sino po? Ang kapatid na Felix Fay Manalo. Sila ang kinasangkapan ng Diyos upang sumilang sa ating mga puso ang liwanag ng mga salita ng Diyos. Ito ang wala sa ibang relihiyon. Dahil wala naman silang kinikilalang sugo. Paano pagkakaroon ng liwanag sa kanila? Ang sugo, ang ilaw
na magbibigay liwanag sa mga tao. Kaya tama ang sabi sa ating kanina. Walang dahilan para tayo ay mag-alinlangan pa. Merong tunay na sugo na nangaral sa atin. Siya ang ilaw na nagbigay liwanag sa atin. Marapat lamang na tayo'y pumanatag sa pagkatawag at pagkahirang sa atin. Ano po ang hayag na makikitang ginagawa ng mga panatag sa pagkahirap? Katulad ng ginawa ni Apostol Pablo noon, ang sabi niya sa Filipos 3:14 hanggang 15, pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Kaya kahit na ano pang balakid ang ilagay sa ating paglalakbay, ay hindi po tayo kayang pigilan at hadlangan ito sa pagsisikap na marating ang hangganan ng ating takbuhin. Alin yun? Ang gantimpala sa langit. Mangyari na ang mangyari, dumating na ang dumating, pero ang mga iglesia ni Kristo na panatag sa kaalalan ay hindi masisiraan ng loob. Manapay lagi silang nagpapanibagong lakas at sigla. Ano po ang dapat maging pananaw natin upang patunayan ang ating pagpapahalaga sa ating kahalalan? Sino po ang dapat nating tularan sa pagpapahalaga sa kahalalan? Si Moises na lingkod ng Diyos. Paano niya pinatunayan ang mataas na pagpapahalaga sa kanyang kahalalan bilang lingkod ng Diyos na kabilang sa kanyang bayan? Ang sabi po sa Hebreo 11, pinili pa niyang makibahagi sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang ligaya na dulot ng kasalanan. Bakit? Ano ang kanyang pananaw? Ang sabi niya, isang sabi ng Biblia, itinuring niya na mas malaking kayamanan ang magdusa na kasama ang bayan ng Diyos. Kumbaga sa panahon natin, kaysa magtamasa sa mga kayamanan ng Ehipto. Saan po nakatuon ang kanyang paningin? Ang sabi, nakatuon ang kanyang pansin sa gantimpala sa hinaharap. Ganito rin sana ang ating maging pananaw, mga kapatid. Ituring din po natin na mas malaking kayamanan ang magtiis ng mga pag-uusig at kaapihan alang-alang kay Kristo o sa ating pagka-iglesia ni Kristo. Sapagkat ang gantimpalang nakalaan ay tunay na malaking kayamanan sa kaharian ng Diyos na hindi kayang tumbasan ng anumang mahalagang bagay sa mundo. Tama po ang ating naging pasya at ginawang paninindigan. Hindi baling magtiis ng mga pag-uusig, mga kaapihan at panggigipit. Ang mahalagay manindigan sa katwiran at sa panig ng Diyos. Hindi baling magdusa ng maraming kanumpayan at kahirapan basta kasama natin ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Ano po ang dapat nating patuloy na pagtalagahan? Higit sa anumang bagay. Ang sabi ng lingkod ng Diyos sa awit 145:1, araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan pa man. Tatanungin ko po kayo, mga kapatid, meron pa bang makahadlang sa inyo sa mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Mapipibil pa ba kayo ng mga pag-uusig at panggigipit? Masisindak pa ba kayo ng iba't ibang mga nakapangingilabot na mga pangyayari ngayon sa daigdig? Sabihin natin sa Ama, ibubunyi kita, Diyos ko, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan pa man. Araw-araw ay pupurihin kita at aking pupurihin ang pangalan magpakailan-kailan pa man. Bakit po makatwiran lang na lalo nating pagtalagahan at kailanman ay huwag titigilan ang mga pagpupuri at pagsamba sa Diyos? Ababayaan ba tayo ng Diyos
Kung nagtatalaga tayo sa mga pagpupuri sa Kanya, sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan, hindi. Ano katunayan, ang sabi sa awit, 145:18 hanggang 20, binabantayan niyo ang mga umiibig sa inyo. Sino bang umiibig sa Diyos? Umiibig ba yung hindi naglilingkod sa Diyos? Umiibig ba sa Diyos yung hindi sumasamba sa Kanya? Sino ang umiibig sa Diyos? Ang mga lingkod niyang laging nagpupuri at sumasamba sa Kanya. Isipin nga ninyo mga kapatid, kung paano tayo ipinagmamalasan ng Diyos. Sabi ng Biblia, nakabantay sa atin ng Diyos. Binabantayan niyo ang mga umiibig sa inyo. Ano ang nakahandang gawin ng Diyos kapag may kapahamakan o kasakunaan? Gaya ng mga nakikita natin ngayon, malalakas na bagyo, pagtaas ng tubig o pagbaha, o iba pang mga mapabuksang kalamidad. Anong nakahandang gawin ng Diyos pagka dumarating yan? Ang sabi, inililigtas niyo sila. Anong garantiya ng Diyos kapag inabot tayo ng panghihina o ng gipit na kalagayan? Pagkatapos ay tumawag tayo sa Kanya. Ang sabi pa, kayo'y malapit sa lahat ng tapat na tumatawag sa inyo. Pinapakinggan nyo ang kanilang mga daing. Pinakikinggan lang. Ang sabi, ibinibigay nyo ang nais ng mga taong may takot sa inyo. Mga kapatid, ano pang kulang? Ano ang hanap natin? Ano po ang hindi kayang ibigay ng Diyos? Ano ang hindi niya kayang lunasan? Sa ano tayo hindi may pagsasanggalang ng Diyos? Ang Diyos natin ay makapangyarihan sa lahat. Kaya niyang gawin ang lahat. Buhay nga ay pinagkaloob sa atin. Gaano lang yung mga pangangailangan natin. Pag lamang tayong mag-alinlangan sa ating kahalalan. Iglesia ni Cristo tayo. Kabilang tayo sa bayan ng Diyos. Sa ating abang kalagayan ay hindi nagbabago ang ating relasyon sa Diyos. Sa panahong ito, ang totoo ay lalo naman tayong naging malapit sa Diyos. Yan ang ating napatunayan sa ating buhay. Kitang-kita natin at damang-dama natin sa panahong ito ng matinding pagsubok ng pananampalataya. Pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos ay namamalagi sa atin. Sa bawat pagsamba natin ay nakakapiling natin siya. Pinupuno niya ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang kalwalhatian ng ating mga pagtitipon. Pinalalakas niya tayo. Binibigyan niya tayo ng inspirasyon. Di ba siya alam niya ang ating mga kalalakyan? Kaya nga tayo hanggang ngayon ay narito pa mga kapatid. Saan ba kayo naroon sa pagkakataong ito? Hindi namin alam kung ano ang inyong kalalagayan. Pero bakit hanggang ngayon ay narito pa kayo? Bakit nagkita-kita pa rin tayo ngayon sa pagsambang ito? Dahil tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako. Hindi niya tayo pinapabayaan. Samantalahin natin muli ang pagkakataong ito na tayo nasa pagsamba. Kanina pa inaharap siya, nakatuon ang kanyang paningin, nakakiling ang kanyang pakinig sa atin para muli tayong damayan at palakasin. Hindi na kayo mga kapatid. Mayo kayo
Sama-sama tayong dumulog sa ating Amang mapagkalinga. Ama na aming Diyos, maraming salamat po. Muli mong sinariwa sa amin kung gaano kahalaga ang aming kahalalan. Matatag at matibay ang aming saligan na kami ay iyong mga hinirang sa mga huling araw. Kabilang kami sa mga anak mong binigyan mo ng matibay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. At sa buhay pa lamang na ito, nangako ka na hindi mo kami pababayaan. Pag nakita mo kaming nakatalaga sa paglilingkod sa iyo, kailanman ay hindi pinabayaan ng mga pagsamba sa iyo at namalagi sa pagsunod sa iyong mga kautusan. Sa buhay na ito, ano man ang mangyari, ikaw ang magiging saklolo namin. Ikaw ang magbabantay sa amin araw-araw. Ikaw ang mag-iingat at magliligtas sa amin. Sa gitna ng maraming kapahamakan at kaligaligan sa buhay na ito. Napakabuti mo aming Ama. Ibinilang mo kami sa mga anak mong binigyan mo ng matibay na pag-asa. Di namin kayang tumbasan ng biyayang ito. Ang aming maipangangako sa iyo, Ama, ano man ang mangyari sa buhay namin, hindi kami tatalikod, hindi po kami uurong. Ano man ang pag-uusip pa naming harapin, mananatiling matatag kaming maninindigan sa panig mo. Maninindigan kami sa mga aral na itinuro ng iyong sugo. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Magpapatuloy kami sa paglilingkod at pagsamba sa iyo. Kahit maraming hirap at mga pagsubok, kahit ba't-ba't ng kalungkutan ng buhay, sapagkat sumasampalataya naman kami sa pangako mong hindi mo kami pababayaan. Kaya pag natatanaw mo na kami nananalangin sa iyo, kahit hindi sa panahon ng aming mga pagsamba, kahit kami nasa aming sariling mga tahanan, pag nakikita mong nananalangin kami sa iyo, pagka tinitipon ng mga magulang ang kanilang sambayan at sama-samang dumudulog sa iyo at inilalapit ang kanilang mga kahirapan mula sa langit na iyong tahanan. Dinggin mo ang aming mga daing. Iabot mo ang iyong mapagpalang kamay para basbasan at lingapin ang iyong mga anak. Huwag mo kaming bibitiwan. Huwag mo kaming pababayaan. Panginoong Isus, ipamagitan kami sa Ama. Halika na, Panginoon. Samahan mo kaming lahat sa nalalabing panahon ng buhay namin sa daigdig na ito. Patuloy mo kaming alalayan. Lalo mo kaming pamunahan. Huwag kaming maligaw. Walang sinumang madadaya pa ng maling pananampalataya. Kundi lahat kami matatag na magpatuloy. Matyagang ihintayin namin ang araw ng pagsasayos ng iyong iglesia. Sumasampalataya kami. Masasaksiyan pa namin ang araw na iyon upang kami ay magpatuloy na masayang maglilingkod sa iyo. Nananalig kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin. Binaspasan mo kaming muli na magkakapatid.
at hindi namin nalilimot. Idalangin sa iyo. Ang mga kapatid namin hanggang ngayon ay nagtatago pa rin dahil sa matinding pag-uusig. Kasama ang pamilya ng kapatid na Radyo Manalo. Huwag mo silang pababayaan. Ang aming mga kapatid, saan man naroon, ingatan mo tipagsanggalang, lalo na sa mga taong masama. Patuloy mo pong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Ang mga nasa bilangguan, palayain mo na po sila. Kung nagkakasakit, lalo na ang kapatid natin, pagagalingin mo po, bigyan mo pa ng buhay at lakas. Sumasampalataya kaming lubos, Ama. Narinig mo ang aming mga panalangin, ang panalangin pansarili ng iyong mga anak na kanina pa'y idinulog. Masampalataya po kaming tinugon mo na rin at ibinasba sa iyong mga anak. Lahat po ng ito, Ama, magalang naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen.